Hi guys, welcome to my channel. Please like, subscribe and hit the notification bell below for more videos. Magandang gabi sa inyo. Andito na naman tayo para sa isang kwentong kababalaghan. Ang ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay. Noong unang panahon sa Bacolod, nagkaroon ng alingaw-ngaw tungkol sa mga misteryosong pagkawala ng mga alagang hayop. Ang mga tao'y nagulat sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa isang aswang na umano'y naninirahan sa malalapit na kagubatan. Sa kabila ng takot, isang matapang na magsasaka, si Juan, ang naglakas loob na harapin ang mga alingaw-ngaw na ito at hanapin ang totoo. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Mateo, nilakbay ni Juan ang madilim na kagubatan, dala ang mga sandata. Habang sila'y naglalakad, narinig nila ang mga kakaibang tunog at sumilip ang malalamlam na liwanag sa kalaliman ng kagubatan. Dahan-dahan silang nagtungo papalapit sa liwanag, hanggang sa kanilang matagpuan ang malaki at matandang puno na tila ba may kakaibang kapangyarihan. Habang tumatayo sa ilalim ng puno, biglang lumitaw ang isang makapal na usok na bumalot sa kanilang paligid. Nang mawala ang usok, nagulat silang makita ang isang magandang babae na nakatayo sa harap nila. Ngunit may misteryosong kakaiba sa kanyang mga mata na nagpahiwatig ng kanyang tunay na pagkatao. Kasabay ng paglabas ng babae, naririnig nila ang mga huni ng mga hayop mula sa kalikasan, ngunit ito'y may kakaibang himig. Parang nagbabanta at nagpapakita ng panganib. Nang bigla silang maghanda para sa kahit anong laban, napagtanto nila na wala na ang babae at ang puno. Isinama ng mga misteryosong puwersa ang lahat ng ito sa kanilang mga golek. Hinahanap ni Juan ang mga kasagutan sa kakaibang pangyayaring ito, habang naglalakbay sila patungo sa iba't ibang mga lugar sa Bacolod. Sa kanyang paglalakbay, matutuklasan niya ang mga sekreto ng kagubatan, mga misteryosong alon ng tadhana, at ang katotohanan sa likod ng mga alingaw-ngaw tungkol sa aswang. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Juan at Mateo ang mga natatanging tao sa mga nayon na may mga kakaibang abilidad at kaalaman sa mga makapangyarihang nilalang sa kagubatan. Sila'y natutong makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan at gamitin ang kanilang mga natutunan para harapin ang mga hamon na dala ng mga misteryosong alon ng tadhana. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa kagubatan, napadpad sila sa isang lihim na lugar kung saan nagaganap ang mga ritual ng mga tagapagmana ng sinaunang mga alitaptap. Ipinakilala sila kay Lola Ines, ang pinakamatandang tagapagmana na may malalim na kaalaman sa mga bagay-bagay na hindi kayang maunawaan ng karamihan. Si Lola Ines ang nagbahagi ng misteryosong kasaysayan ng Bacolod at kung paano ito nagkaroon ng koneksyon sa mga makapangyarihang nilalang tulad ng aswang. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay dating mga nilalang na pumili na maging bahagi ng kalikasan upang mapanatili ang balanse sa mundo. Subalit, may ilang mga aswang na nabulag sa kanilang kapangyarihan at naging mapanupol sa mga tao. Pinamuhay ni Juan ang kanilang mga kwento at naging inspirasyon sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Kasama si Mateo, nagsagawa sila ng mga pag-aaral at pagsasanay upang maging mga tagapagtanggol ng Bacolod laban sa mga mapanupol na aswang. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang mga lihim na lagusan patungo sa ilalim ng kagubatan kung saan naruroon ang pangunahing sentro ng kapangyarihan ng mga aswang. Dito, haharapin nila ang mga pinakamatinding pagsubok at laban upang maibalik ang balanse sa kalikasan at mapanatili ang kapayapaan sa Bacolod. Ang kwento ni Juan at Mateo ay magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga tagapagtanggol ng Bacolod, patuloy na nagpapamalas ng tapang, determinasyon, at pagmamahal sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, patuloy na nanatili ang determinasyon ni Juan at Mateo na labanan ang mga mapanupol na aswang at ibalik ang balanse sa Bacolod. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral at pagsasanay, katuwang ang mga natatanging tao sa nayon na may mga kaalaman sa mga makapangyarihang nilalang. Sa kanilang paghahanda, natuklasan nila ang lihim na ritual na nagbibigay lakas sa mga tao upang labanan ang mga aswang. Kasama ang kanilang mga tagapagtanggol, nagsagawa sila ng isang malaking ritual sa ilalim ng kagubatan, kung saan nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang nayon ng Bacolod. Nagtagumpay sila sa kanilang ritual, na nagbigay lakas at nagparami sa kanilang kakayahan na harapin ang mga mapanupol na aswang. Ang kanilang mga katawan ay napalakas at ang kanilang mga puso ay puno ng determinasyon na itaguyod ang kabutihan sa Bacolod. Sa mga pagtatagpo at laban na naganap, naging bunga ng kanilang pagsisikap ang pagkakabuo ng isang malakas na puwersa ng mga tagapagtanggol.
Sila'y naging mga guro sa mga susunod na henerasyon, nagtuturo ng mga kaalaman at kasanayan sa pagharap sa mga makapangyarihang nilalang. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang bumalik ang balanse sa Bacolod. Nawala ang takot at pangamba mula sa mga tao dahil sa mga bagong bayani na handang magbigay buhay para sa kaligtasan ng kanilang komunidad. Sa pagtatapos ng kwento, si Juan at Mateo ay pinarangalan bilang mga bayani ng Bacolod. Naging inspirasyon sila sa lahat na kaya nilang labanan ang anumang panganib at maibalik ang kapayapaan at kaligayahan sa kanilang nayon. At hanggang sa ngayon, ang kwento ng katapangan at determinasyon ng mga tagapagtanggol ng Bacolod ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na labanan ang anumang panganib at itaguyod ang kapayapaan at kagandahan ng kalikasan. Kung may iba kang nais na mangyari o tanong, huwag kang mag-atubiling magtanong. Please like and subscribe for more katatakutan story.